Let us ask the Lord to guide us and bless us in our meditation of His Word. Nais naming ilapit sa inyo, Panginoon, ang sama-samang pag-aaral na gagawin namin sa mga salita mo na ipagkakaloob sa amin. Tulungan mong maging malinaw sa aming puso't isipan ang mga katotohanan ito at ganun din gabayan mo kami sa tamang response na dapat naming ipagkaloob. Umaasa kami na ito'y iyong ipagkakaloob sa amin, a spiritual understanding that will lead us to grow in our faith. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Ang inihanda kong pagbubulay-bulayan natin ay may kinalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Pagka dumarating po yung mahabang Christmas season sa ating bansa, nasisiyahan po ako. Kasi it is a season para sa akin na continuously reminds me, pag naririnig ko yung mga music, sa gabi doon sa amin, maraming kalye namin, may mga naglagay na ng mga ilaw. It reminds me kung ano yung pinaghahandaan. But at the same time, nalulungkot din because totally the meaning of the incarnation, the birth of the Lord, nawala, nako-commercialize, o dili kaya ay nagiging isang cultural expression lamang. And para sa akin, ito'y isang napakahalagang katuruan, katotohanan na dapat maging tayo mga mananampalataya ay buhay na buhay sa ating puso't isipan dahil ito ay isang pangyayaring masasabi nating himala at kung hindi tayo tinulungan ng ating Diyos, hindi rin natin talaga maunawaan. Pero hindi lamang pangunawa kung hindi pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay. Dahil alam natin, ito pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo as the mediator before God. Siyang naging paraan ng Diyos upang biyayaan tayo ng buhay. Isang spiritual life that nothing in this world can produce for us, nor neither can we produce ourselves. Pero isang biyaya, pinagkaloob ng Diyos ng walang bayad doon sa mga taong mananampalataya sa Kanya. And malamang sa mga panahon na makakapag-preach ako sa inyo until the end of this year, yan ang subject na tatalakayin ko. And many of you know that in this time of the year, binabalik ko ang inyong puso't isipan doon sa mga katotohanan na dapat manatiling sariwa sa ating puso't isipan because it reminds us that Jesus Christ indeed is the mediator that we have. At bilang isang mediator, alam natin that He took upon Himself the office of a high priest in fulfillment doon sa napakaraming propesiya sa lumang tipan. Yung priesthood ni Christ na ito ay marami pong propesiya sa lumang tipan. At napakalinaw po sa Biblia ang bagay na ito. He is a priest by office in order to accomplish redemption for us who believe. At
para ma-accomplish niya yung redemption na yan, it was a real official priestly function. Dahil kung hindi po, hindi niya masesecure yung salvation na ito para sa kanyang mga tao. It's not merely a title para kay Jesus, but it is a real official priestly function. Bagamat hindi siya nagmula, yung priesthood niya hindi nagmula sa kay Aaron, yet the Bible is clear in saying that it is a real official priestly function. Thus, it secured salvation for His people. Hindi po natin maihiwalay yung saving activity ng ating Panginoon from a true priestly act, lest we find ourselves unable to appreciate what He has done for us, or lest we find ourselves moving toward adopting damnable heresies. Marami pong damnable heresies connected. Kaya nga po, madali mong madidetect ang mga grupo kapag ka ang pinag-usapan na si Kristo. Either yung person ni Christ or yung office ni Christ. Bagamat ito'y na-address na ng mga naunang mananampalataya sa atin, it is established. Ang gagawin mo na lang pagka may na-meet kang ganito, gusto mong ma-address yung mga errors na yon, na-address na po yun officially ng Christianity. All you have to do is to read yung mga naisulat na yon sa atin. Kaya nga tayo'y nagpapasalamat sa isang banda na may panahon na nagkagulo patungkol sa kung sino si Kristo, nagkagulo patungkol doon sa office ni Kristo, at dahil doon, ang Diyos mismo, pinagsama-sama niya ang maraming mga Kristiyano, and finally, they were able to come up with answers to the objection raised by the opponents of the Word of God. At tayo ay nagbe-benefit na lang doon. Kaya nga kung may ma-encounter tayo na kini-question yung personhood of Christ, I can easily pull a book and review it kung ano na yon, kasi it represents what Christianity really stands for pagdating doon. At ito'y na-strengthen pa ng mga theological confessions na meron tayo like the 1689 na nasa mga kamay na natin. Kaya nga, wala na pong mga call for a council to address this issue. Wala na pong call sa greater Christianity to gather together in order to address some heretical teachings concerning the person or the ministry of Christ. Hindi na po yung kailangan sa ating kapanahunan. Nung panahon nila, kailangan yun. But kailangan pa rin nating matutunan ito in order to address specific people or friends natin, kaibigan natin, who may have fallen into this erroneous teaching. And all you have to do is to read the books. And it's even free pagbabasahin mo sa internet. Pagkakalob sa iyo kung ano naging posisyon, ano naging paliwanag ng Christianity. And so, we are richly blessed. At sa umagang ito, ay nais nating pagbulay-bulayan yung pong bahagi ng continuing work ng isang priest. Alam natin, si Kristo, nagawa niya na yung tinatawag nating work of oblation or work of sacrifice or the shedding of blood. Iba-iba po yung term na ginagamit. Pero hindi po nagtapos ang lahat ng iyon. Dahil mayroon po tayong salita sa Biblia kung saan merong tinawag na work of intercession and work of advocacy. Ang ating Panginoon
bagamat wala na siya dito sa mundo na ginagalawan natin. At nais nating sariwain sa ating puso't isipan yung work of intercession ni Christ na napakahalaga sa buhay natin. Pag naunawaan nyo to, it will encourage you, it will give you courage really to obey yung mga mararaming itinuturo sa New Testament na parang pag inisip natin at tinignan natin yung experience natin, parang sasabihin mo, hindi ko kakayanin eh. Pero mahirapan ako. Kilala ko yung sarili ko. Paggal ko ng Kristiyano, ganito, tayo kasi, ayaw lang natin na magaling tayo doon sa doktrina na maipaliwanag natin yun. Dapat yung buhay natin tumutugma. Kasi marami sa ating kapanahonan, maraming alam. Pero pag tinignan mo yung buhay nila, parang yung mga alam nila, hindi tumutugma. Yung behavior nila, the way they speak, the way they face controversies, and so forth. Kaya nagkakagulo. Pero hindi tayo dapat manghina because of Christ's work of intercession. Ano ba itong work of intercession na ito? Alam nyo, hindi na yan common sa atin ngayon na term. O yung work na ito, hindi pag sinabi mo sa mga ibang mga tao, pag sinabi mong intercession, ano ba yun? Diba? Pero nung panahon ni Kristo, naunawaan nila yon. Pero, nung time ni Christ, mapupunan nyo, it is seldom used in Scripture. Yung word na ito. Though commonly used nung time ni Christ, it was seldom used in Scripture. Kayo, kung tanungin ko kayo, anong alam niyong verse that speaks of Christ's intercession? Di ba parang sa death ni Christ, sangkaterba? Pwede niyong banggitin. Pero how about, nung time ni Christ, common sa mga Jew, naintindi nila pag binanggit mo yung intercession. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na. Dahil even in Scripture, it is seldom used. It basically means to approach or to appeal to someone. I-approach mo yung isa, gagawa ka ng appeal to someone, generally with the idea of pleading for or against another. You plead, dalawang tao yan, parang makikihalo ka, either pleading for or against someone. Dito sa dalawang hindi nagkakasundo. So, it always included yung idea ng third party. Coming between two others and seeking. Itong third party is going to seek to influence one of the parties either for or against the other. So pag namagitan ka, talagang ganun. Sasabihin ng isa doon, kinakapihan mo naman to Nire-represent mo naman ito. Ganun talaga ang kakalabasan because intercession really involves that. Sabi nga ni Pastor Al Martin, intercession is Christ's Godward activity. Ito daw ay activity ni Kristo which is Godward with respect to procuring of all needed graces for God's people. So, ano yung dalawang party lumalabas? Tayo at ang Diyos. And Christ enters as a third party. Ano yung kanyang interest? Sabi ni Al Martin, it is with respect to the procuring of all needed graces for God's people. Doon pala, magbibigay na ito ng kasiyahan sa puso mo. Ibig mo bang sabihin, hanggang sa araw na ito, hanggang sa panahon na ito, si Kristo ay namamagitan para maipagkaloob sa akin ng Ama yung graces na kailangan ko. Oo, yun po yung intercession. The concept is speaking of Jesus Christ being the third party, standing between God, the Father,
as representative of the Godhead and needy believing sinners on the other. Tayo yung needy sinners. Hindi basta sinners, believing sinners. Marami pa rin tayong need kahit sabihin nating tayo ay mga Kristiyano na. Dalawang importanteng passage ang magandang tandaan po ninyo. Kung wala kayong naalalang passages, I hope, beginning itong araw na ito, maalala nyo, pag pinag-usapan yung intercession ni Christ, itong two major passages. Yung una po sa Hebrews 7, verse 25. So, idagdag nyo yan sa mga mine-memorize yung verse dahil napakahalaga po niyan sa actual Christian living natin ngayong panahon na ito. Do not deprive yourself of this truth, this reality. Ano yun? Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So sinasabi kung sino man yung sumulat ng Hebreo that Jesus fulfills the function of intercession as a priest. Mine-mention sa ating passage na Jesus Christ is carrying out the work of redemption as a priest through His intercessory work. Very encouraging. Sa akin po, very encouraging sa soul ko na sa mga struggles ko spiritually, sa mga ini-aim ko na bago man lang ako mamatay, ma-reach ko, ma-experience ko as a Christian living in this world. Pero pag may mga goals kang ganyan, alam mong may mga kasabay na kabiguan din minsan, kalungkutan din minsan. Diba? Kasi nga, iniisip mo yon, tina-target mo yon. But this is one of the most helpful para sa akin, yung intercessory work ni Christ. Because Christ remains to be doing and carrying out the work of redemption as a priest. Hindi na yung as a sacrifice, tapos na yun di ba? Kasi si Jesus, hindi lamang siya yung priest. Siya rin yung sacrifice. Pero, once and for all lang yon na ginawa niya. Pero merong continuing, which is part of our redemption, na ipinagpapatuloy ni Christ. Kaya nga doon sinabi si Christ, He always lives to make intercession for them. Namatay siya. Pero nabuhay siyang muli. At ngayong buhay na siya. Meron siyang ipinagpapatuloy. And the end secure. Ano yung end na sinisecure? Sabi dun sa verse, the full and complete salvation of His people. So, yun po yung sinisecure. So, kung ikaw, di ba nag-struggle ka? Minsan sa pag-i-struggle mo, iniisip mo. Kung seryoso ka sa mga teachings ng Scripture, darating ka sa point, kung ang goal mo holiness, minsan darating ka sa point, iniisip mo, Kristiyano ba talaga ako? Ba't naulit ko itong ano na to? Ano ba itong nangyayari sa akin? Minsan, iniisip ko pa, pastor pa naman ako, tapos, no? Ganito yung nagiging damdamin ko, ganito yung naiisip ko, simply because, yung isang mananampalataya o isang miyembro made a comment against me. Di ba? Narinig mo, nag-comment siya. Nakarating sa iyo yung comment. Di ba? Parang, sobra naman makapagsalita itong miyembro. Sobra naman. Parang nagkakaroon. Yung mga akala mo, wala na sa puso mo, wala na sa isip mo, biglang nandun. So, maki-struggle ka. Ang dami mo maalala mga verses. Sabi pa naman na, you who preach, do not. No? Pinipreach mo na yung mga ungodly criticism. Ngayon ikaw yung nakikriticize. Nagkakaroon ka rin ng ungodly criticism doon sa nagkikriticize sa'yo.
Sabi ng Bible, minsan may isip mo, ikaw nagpipreach ka, pero hindi mo ginagawa yung pinipreach mo. Sa halip, di ba? Manghihina ka Kung seryoso ka sa buhay ng kabanalan dito sa lupa. Habang hinihintay mo yung pagbabalik ng Panginoon. Panghihinaan ka ng kaloob na, kung naulit pa, iniisip mo, magtatagumpay ba talaga ako sa buhay ko? Mapagtatagumpayan ko kaya ito? So, sa ating panghihina na yon, ano yung magiging kalakasan mo na nakakaranas ka ng seemingly na parang talo ka? Eto, very simply, di ba? Na sinasabi doon na ang aim ni Christ sa pag-intercede is that to secure our ultimate salvation. So yung intercession niya pala, yung means that secures na nagsesecure ng ating perseverance. Siya yung magsesecure nun. Kasi, di ba, gusto mo, I want to persevere sa buhay ko hanggang sa dumating si Jesus. Ayoko yung parang uminto ka, parang talo ka, nagmumukmo ka, hindi ko kaya talo. Pero, dito sa katuruan na ito, dyan makukuha mo, maunawaan mo, if this is the end secured in terms of our ultimate salvation, then we would say intercession is the means that secures it. Then the intercession must be the instrument na ginagamit ng Diyos sa ating buhay para makapag-persevere tayo, para mag-continue tayo. Doon sa goal din natin sa ating buhay to be like Christ. Diba? Holiness that we're talking about, pursue holiness, without which no one would see the Lord. But yung holiness or godliness na pinupursu natin is si Kristo yun. Christ-likeness yun. And this is meant to encourage you. So, imbis na manghina ka, tapos maraming sasabihin ng scripture siya, tutuloy ka. Kasi yung intercession ni Christ, para sa akin, yun yung dapat na tumutulak sa'yo para magpatuloy ka doon sa buhay Kristiyano. Si Pablo, meron ding isa pang maaaring panghawakan nating verse. So, yung unang verse, I hope you will remember that and use that when you are discouraged, to look to Christ, to focus your attention to Christ more than your defeat, because Christ knows it. And what does Christ do? Doon sa mga failures, doon sa mga effort na in-exert mo, pero paminsan-minsan nakikita yung talo ka niya. He intercedes. Kasi minsan sinasabi ng iba, tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Malamang galit na sa'yo sa Kristo. Tigas talaga ng ulo mo. May habang ka pa rin ng ngayon. Dinagamit mo pa yung pangalan ng Diyos sa kayabangan mo. Dinadamit mo pa. Di ba? Minsan nag-struggle ka. Do you think we and Pastor Raja don't struggle? Minsan gusto ko lang tumayo dito na magsalita lang about the preaching of God's Word. No? Kasi minsan naisip ko yung nababasa ko yung mga luma, yung mga hyper-Calvinist, di ba? Pag tumayo ang hyper-Calvinist, binabasa niya lang yung notes niya. Kasi ayaw niyang makakuha ng attraction. Ayaw niyang, babasahin niya lang. Diba? Si Jonathan Edwards, nung preach niya yung, sa maraming places, preach niya yun, ilang beses. Yung isang nabasa ko, sabi, binabasa lang pala niya yun. Nakatingin lang daw sa note, hindi daw tumitingin sa mga tao. Yung mga tao nag-iiyakan. Pag ginawa, nagsisigahan ko magkasana patawarin mo ako sa aking kasalanan. Alisin mo ang kapuutan mo. Pag binasa mo nga, di ba, ginaya ng mga hyper yun. Hindi naman po ako hyper-Calvinist. So, ano ka? Si Joey Sarmiento lang to. No? Kaya relax lang kayo. Pero,
Imagine mo yun. You have real struggles. You think if you will seriously, subukan nyo, pursue Christ-likeness, you will struggle in many ways. Hindi mo kailangan ng kaaway na tao. Sa sarili mo pa lang, sa isip mo, sa puso mo. Bakit? Kasi nga, nabibisita ka ng kasalanan. Maaaring externally, hindi mo nagagawa. Pero sabi ni Kristo, paglaman ng isip mo yan. Ang tingin ko dyan, ginagawa mo rin. Medyo talagang sasabihin mo sa sarili mo, saan ko kaya lalagay sarili ko dito? Ang hirap. Diba? Kaya nga kanina, di ba, kung natuloy tayo, pinaalalahanan ko kayo. Kasi worship, bawat isa lang ang audience si Christ. Bakit ko tinitignan na napakahirap mag-worship na nasa bahay kayo? Kasi nakakalimutan mo, you're standing before Christ. Kaya ako, as your past, sinabi ko, mag-iingat kayo, no? Baka worship, tapos nakaupo kayo, may ulam kayo, no? Sarap na sarap kayo sa hotdog or sa itlog, ano? Oh? Nag-worship yung mga tao. So, kaya nagkakantahan yung mga tao, ikaw nakahiga ka lang doon, parang nanonood ka lang ba? So, naging spectator ka, not worshiper. Siyempre, pag pastor ka, nag-aalala ka sa mga ganun Kaya nga nung biglang nag-ano si Rolly na, nagkailaw na. Excited din yung puso ko. Sinabi ko kagad, sinabi ko na sa anak ko huwag ka na mag-BS. Huwag mo na kami sunduin. Hindi na kami Kaya sakto lang yung dating ko No? Sakto lang. 10:30. No? Nahiya nga ako doon sa anak ko dahil siyempre ginambala mo, pinag-relax mo na. Pero sa worship, hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit? Kasi you remain facing God. Hindi naman kayo maharap sa akin. Ako'y sumasamba din sa Panginoon. Sa Kanya ka humaharap. Every time you think of worship, whether nasa bahay ka lang, it is toward God. Hindi yung porke, hindi naman ako nakikita ng mga member, hindi ako nakikita ni pastor. So pati tiwari ka dun. Pero nag-usap tayo. Prevent tayo pumunta sa place, pero may open door naman tayo na through internet, ituloy natin yung worship. Dapat, worship pa rin yung pagtingin mo. So yun yung mga katuruan sa buhay natin. Kaya nga, pag seryoso ka, nag-i-struggle ka. Dahil anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon, you remain to be a Christian. And as a Christian, magbago man yung kapaligiran, once na meron kang iti-take as response to honoring God, obeying God, alam mo, may posture na gusto ang Panginoon. Kaya ako parati ko nire-remind kahit si Ranji na take heed to yourself and to your doctrine. Kailangan magkasama yan. Kasi may mga panahon, maraming mga believer, they are taking heed of their doctrine. Aral sila ng aral. They spend their time. But few times they spend praying, seeking kung anong graces ang kailangan nila sa buhay. Kaya pag na-encounter ko ng mga tao na to, meron kang makikitang hindi maayos. Why? Kasi nga napabayaan. May napapabayaang isang bahagi ng buhay na napakahalaga. They were not taking heed of themselves. And taking heed of themselves means private worship, private prayer, private study. Kailangan magsasama yan, hindi lang yung mag-aaral ka lang, mag-aaral. Para saan yan? Ang gagawin mo dyan, diba? Tatayo ako dito bilang pastor. So iniisip mo rin, anong papakain mo? Kaya nga, minsan, pinaalalahanan ko kayo na parati, kami ni Ranji, ang context natin, Ranji, in standing here, is to shepherd people. What is the word? What food of the soul should I bring na alam ko ganito yung sitwasyon ng Trinity, ganito yung need. Yun ngayon yung ipipreach mo. Hindi ka lang hataw ng hataw, porque biblical. Galing sa Bible yung tinuturo mo. Kaya nga, mag-i-struggle ka. Kailangan manalangin ka, mag-isip ka. Hindi ka lang mangungopya kung ano yung mga pinipreach dyan sa paligid. Because ang congregation mo ito, hindi mo naman congregation yung congregation nila. So, even with those simple duties,
Mag-i-struggle ka sa sarili mo. Kasi nga, paano? Iisip mo siya, paano kung mali? Well, Romans 8:34, ang ganda ng sinabi, mga kapatid. Who is he who condemns us? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. No? Medyo namamali-mali ako sa mga choices. No? Well, salita pa rin ng Panginoon. Kaya lang, naging busy ako kung saan. No? Naging busy ako sa Korean novela. No? Ay, nung matauhan ako, Biyernes na. Ano kayo favorites ko? No? Sa inyo, sa mga tao ng Diyos. Basta dudukot na lang ako kung ano dyan sa Bible. Ano ba naka-attract sa akin na katuruan? Madalas kami mag-asawa kasi nagdi-devotion kami. Parating ending, minsan, ang ganda-ganda na nare-refresh yung soul namin. Sabi ko i-preach ko kaya to. Gandi! No? Ilang beses kami ganyan yan. Sasabihin, minsan siya naman, ito kaya daddy preach mo sa church. Talagang nakaka-bless yung natutunan natin May ginagamit kami material. Pero, madalas kami ganun. Pero isa man dun, hindi ko pa na-preach dito. Bakit? Kasi nga, kung mananalangin ka, tinatanong mo rin yung Lord. Iniintindi mo yun yung congregation. Ano kaya yung gusto kong dapat kong ipakain, Panginoon? So, hindi porke biblical yon, namumove kami mag-asawa, na parang, siguro pag dinala ko to sa congregation, mamumove din sila katulad nung nangyari sa atin. Pero iba naman yung need naming dalawa sa need nyo. Diba? So, hindi ka dapat maging presumptuous sa blessing ng Lord. Sa halip, ikaw yung magpapakain. So, it is always in the context of shepherding. Kasi tinawag ang pastor to shepherd the flock of God. Kaya nga, you take heed to yourself and to your teaching. So, in taking heed to yourself, huwag naman lahat ng nandun dadalin mo. Sa time na yun, maybe some other time, I can. Pero doon sa mga sunod-sunod namin, ilang beses na kami nagkaroon ng asawa ko, wala pa akong dinala kahit isang beses dito kasi when you begin to pray to the Lord, maring iba yung maging. Paano kung nagkamali ka? Who is he who condemns? Minsan sabi mo, paano kung sablay ako, Panginoon? Diba? Ang ganda ng question para sa akin. Siguro sa inyo din, sa sarili niyong context. Who is he who condemns? Paano sasagutin? The answer to this question is bound up in our understanding of Christ's intercession. You see, the passage, you take it as a whole, tells us that the end secured by His intercession is that we shall never come back under condemnation. Maaring nagkamali ka, maaring medyo naging very selfish ka lang doon sa mo. Wala ka naman itinurong mali. Iniisip ko yun. But who is he who condemns? In the context, sasagutin mo yung tanong, it's telling us that the end secured by Christ's intercession for you, for me, for our church, is that we shall never come back under condemnation if we truly believe in Christ, and we shall be preserved until all of His purposes are accomplished in us. Hanggang ma-accomplish yun. Di ba hindi ka pa may-encourage? And these two verses are a great encouragement to me when it comes to the ongoing intercessory work of Christ. Ito yung nagbibigay ng confidence pa rin as a pastor. Kasi hindi ba ako magkakamali sa mga ibang decision making ko? O kung may kinakaunselan akong member na may problema, minsan ako yung magandang sabihin sa kanya. Minsan gusto ko na lang common sense O kaya yung easy, pagka hindi mo daw kaya isang problema, sasabihin mo dun sa kinakaunselan mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Manampalataya ka. Ayan ang problema sa'yo, kapatid. Kulang ka. But this is an easy way out
gagamitin ko ba yun para pagtakpan na hindi ko kayang sagutin yung problema niya? Just trust the Lord. There is time, you have to say that. Kasi alam niya na, you know what to do. In fact, galing mismo yan sa bibig mo. So what is left? Will you trust the Lord? Will you wait upon the Lord? Will you do exactly what you know? Kasi ang tingin ko, winiwitold mo yung obedience mo dyan sa alam mo na eh. Pero kung talagang walang ganun, no? Kaya nga ibang, di ba? Ibang mga preacher, sasabihin, if you pray believing, the Lord will answer your prayer, yung business mo, improve, ganyan. Nag-trust ka. Pagka nagbigay ka more than 10%, ginawa mo 12%. Bagsak yung negosyo mo. Sabihin ng pastor sa'yo, I think there's something wrong doon sa believing mo or trusting. Kaya ganyan nangyari. Ikaw pa sisisihin. Di ba? Hindi sisisihin. Pero pag umunlad ka naman, sasabihin ng pastor, balatuhan mo naman ako dyan sa kinita mo. Diba? Pwede balato kung hindi kita pinag-pray. No? Di na gano'n. Saan ba tayo dyan? So, magulong buhay. Pero tayo, dito, minsan may gano'n, parang, ang tingin mo, galit sa'yo si Jesus, galit sa'yo. O kaya, naisip mo, naalala mo, basa ka ng basa ng OT, sabi sa OT, ang mga kino-confess doon, ang mga ino-offer na sacrifice doon, hindi willful sin. There is no forgiveness. There is no sacrifice for willful sin. Sabi ko, gano'n ba? Tingin ko, willful na tong sin ko kasi ilang beses na. Walang kapatawaran. So, mali yung pag-handle mo ng mga, malilito ka, matatakot ka. Pero sabi ni Paul, kung ikaw ay kay Kristo, at totoo yan sa buhay mo, who is He who condemns? It is Christ who died. And furthermore, is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. So wala. Kasi nga si Kristo, buhay. Si Kristo yung tumugon. At hanggang ngayon, ito yung kanyang ginagawa. In Romans 8:34 and Hebrews 7:25, yung salita pong intercede, napakalaga. This word does not mean merely. This word, remember this, brethren, it does not merely mean to stand as someone's representative before another person. Kasi di ba ganun yung sinabi kong basic meaning ng word. Diba? May third party, tatayo. Pero dito sa mga binabasa natin, as it is used in its context, hindi po ganun lang. It has the sense of making a specific request or petitions before someone. Kaya nga intercessor siya, di lang siya tumatayo, pero kilala ka niya. Alam niya kung ano kailangan mo. Meron siyang tunay na kaalaman. Punong-puno siya nun, at yung kalagayan mo, alam niya, so pagtayo niya ni Kristo sa atin, alam niya kung ano yung kailangan mo. At sa pagtayo niya, bilang tagapamagitan mo, gumagawa siya ng request, gumagawa siya ng petition para maibigay sa iyo. Sama. Wow! Diba? What a Savior we have in Christ Jesus. Hindi tayo kinokondemn, but He is one who does this. Both Paul and the author of the Hebrew are saying that Jesus continually lives in the presence of God. Kung i-apply natin yung meaning sa context, to make a specific request and to bring specific petitions before God on our behalf. It is not to condemn us at all.
And this is the role that Jesus, as God-man, is uniquely qualified to fulfill. Diba? Kasi alam niya yung weakness natin. Naranasan niya ito nung siya ay naging taong katulad natin sa mundo na ito. Kaya nga, sa Hebrews, di ba, our sympathetic high priest. Bakit sinama yung word na sympathetic? Kasi nga, He is the God-man. Kung hindi siguro. And there are two passages showing Christ's intercessory activity naman. Di ba, nung nandito siya, meron nang pinakita. Buhay pa ang ating Panginoon, hindi pa siya pumunta sa krus, hindi pa siya namatay. Nakita na natin yung activity na yon sa kanyang buhay. In Luke 23:32, sabi diyan, "But I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." Diyan, kitang-kita natin na Jesus Christ is standing before Peter and Satan. There is something that Satan is going to do kay Pedro. At ang mangyayari, may mararanasang failure. Si Pedro, kasi prediction yan ni Christ. At alam natin doon sa istorya, sumabit nga. Pero Christ is affirming already His restoration. And the ground of that restoration, anong pasiyan ng restoration? Parang kasama na rin in advance. Nakakabit sa intercession, I have prayed for you. Di ba? If you pray for someone, you are interceding. Yung iba sa inyo, nilid yung church natin kanina, on behalf doon sa mga kababayan natin, doon sa mga magrarally. Alam natin, nagkakagulo. Yung unang malaking rallying nakaraan, maraming nahuli doon ng mga kabataan. Nakita natin yung expression ng anger. Anger for what? Kung tinatanong, ano ba yung pinaglalaban yun? Hindi rin nila alam. Marami kasing galit na tao. Naghahanap lang ng butas para i-express yun. Di ba tayo, mga galit na tao, di ba? Pagka kawawa naman yung pusa o yung aso. O hindi, kawawa yung gamit sa bahay. Sipain, may iba to. May mga ganito pa rin Kristiyano sa kanilang buhay. Nagkakamali. Pero ang maganda, maraming pangkailangan mabago sa atin, pero hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil si Kristo mismo, involved siya. Kagaya ni Pedro, may nananatili, marami pang yabang na natira. Diba? So, tayong lahat may yabang pa. Iba-iba lang yung degree. No? Ano pa kayang, gaano percentage pa kaya ng yabang ang natitira? No? Mahirap sabihin, ako, wala nang yabang sa sarili ko. Nung sinabi mo yan, yabang mo diba? Sabi na nakikinig, yabang talaga ni Pastor. Wala na raw. Natitirang yabang sa kanya. Tamir pa kasabihin mo i-claim mo yun. The listeners would say, mayabang ka. Kaya nga wala O si Pedro, pero inabandon ba siya ni Christ? Winawarningan na nga siya ni Christ. Ganon si Kristo. Pero maganda kagad yung unang sinabi, but I have prayed for you that your faith should not fail. That is one example of how Christ intercedes. Yung faith ng kanyang mga tao hindi mag-fail. And then, yung pangalawa, yung mahabang intercessory prayer ni Christ. John 17. Diba? Verses 11, 12, and 15. Ano yung pinalangin niya? 4 yung main concern. Nung nagre-research ako sa mga Bible expositors. Ito yung talagang isinulat ko. 4 po. Sa John 17, beginning verse 9,
hanggang verse 24. In verses 11, 12, and 15, the preservation of His own people. So, preservation natin. Pangalawa po, sa verses 17 to 19, the sanctification of His own people. Kaya nga pag nagbasa kayo kahit iba-ibang commentary, mapupunan nyo, laman ito. Iba-iba lang yung term na ginamit, pero itong apat na ito ang laman nung prayer na yon para sa atin. So, the preservation of His own people, verses 11, 12, 15, the sanctification of His own people, verses 17 to 19, verses 20 to 23, the unification of His own people. So, alam ni Christ, itong mga anak ko na to, magkakaproblema to itong mga to Pero pinagpe-pray niya. And verses 24 to 26, the glorification of His own people. So yan yung makikita natin sa John 17, verses 9 to 24. And you know what? These are but some of the things for which Christ intercedes. So, sabi ni Louis Berkhof, kilala niyo siguro si Louis Berkhof. Nung bata ko, yan ang systematic theology book namin Wala pang mga iba So, I want to quote from him based on this intercession. Sabi niya, let us remember that His intercessory prayer never fails because it is based on His atoning work. He has merited all that He asks, and therein lies the assurance that those prayers are effective. They will accomplish all that He desires. The people of God may derive comfort from the fact that they have such a prevailing intercessor with the Father. So in closing, ano yung application na dapat nating isipin? The thought that Jesus Christ is continually interceding for us, dapat magbigay ng great comfort sa atin in obeying God, in all of His commands for us, and in doing it sa ating buhay. Sumablay man tayo minsan, ito pa rin yung maging comfort natin. Magtatagumpay tayo basta tumingin tayo kay Kristo. Umasa tayo kay Kristo, hindi yung sa sarili mo. Kaya ko to bumagsak ka na nga ba't mo sasabihin kaya mo? So, may magagawa ba si Kristo para sa'yo? Oo. Kasi nga, meron siyang intercessory activity para sa'yo. Kung ginawa niya kay Pedro, para sa atin din. Hindi lamang ito, puro ka pa nga ako Wala ka namang ginagawa. Ito wala. Hindi ganun. Kirang-kita mo. Kumikilos si Kristo. He always prays for us. According to the will of His Father. At dahil doon, His request will be granted for us. Although hindi natin naririnig, di ba? Parang, di ba yung mga debate sa Armenian? O Calvinist. Sinjera mo ng gospel yung tatay mo, nanay mo. Ayaw nila. Kala nga sa mukha mo, sinabi nila. Hindi, huwag mo na kami pakialaman sa religious belief namin. Kung yan paniwala mo, bahala ka sa buhay mo. Pero kami hindi. Sabi ng Armenian, maliligtas ka sa gawa mo Anong gagawin mo Papanalangin mo ba sila? Gumawa na sila ng decision. They made a will. We reject your gospel. Anong gagawin mo pag pray mo?
Granted, naniniwala ka prayer is heard by God. Nanalangin ka. Pero pag pinalangin mo yung kaligtasan ng nanay at tatay mo na nireject na yung gospel, biglang nagbago isip nila. Oh, sino nagligtas? Yung will nila? Kasi suddenly, after 3 months, nanampalataya sila. Paano sila naligtas? Dahil nagbago sila ng desisyon? O dahil tinugon ng nanalangin ka? Pangatlo, dahil tinugon ng Diyos ang panalangin mo? O, kung tinugon ng panalangin ng Diyos ang panalangin mo, anong ginawa ng Diyos? Pinakialaman niya yung will ng tatay at nanay mo. Diba? So, hindi ka rin mananalangin kung talagang full-fledged Arminian ka. Gumawa na ng will yung tatay-nanay mo eh. Ayaw nila ng gospel. Hindi na po ako magpe-pray. Kasi, the only prayer that I can really, pagdating sa kaligtasan nila, anong hilingin mo sa Diyos? Panginoon, baguhin po ninyo yung decision nila. Eh, kung binago ng Lord yun, eh sabi mo, hindi nakikialaman Diyos eh. Diba? So, lito-lito ka sa maraming bagay. Pero, kung titignan mo yung Diyos as God, or you would look Jesus Christ as truly God and man, magkakaroon ka ng confidence. Bakit? Kasi nga, may kakayahan siya na gawin yung kanyang sinasabi that He is interceding for you. Eh, pakikinggan ba yung kanyang panalangin? Pakikinggan naman po. Kasi nga, He is one who had no committed sin. And He is God the Son. So you see that. And hindi lamang yun, by virtue of His work sa cross, He earned it. Eh tayo, there's nothing we can earn that God will be pleased. Hindi. Kasi, yung mga labi ng kasalanan nga sa buhay natin, hindi natin kaya. O ano mo i-earn mo? Sabi nga ni Berkov at Almi, it is a consoling thought that Christ is praying for us even when we are negligent in our prayer life. That He is presenting to the Father those spiritual needs which were not present to our minds and which we often neglect to include in our prayers. And He prays for our protection against the danger of which we are not even conscious, and against the enemies which threaten us though we do not notice it. He is praying that our faith may not cease and that we may come out victorious in the end. Talaga bawa ko kaya nun. Sabi ko, salamat Berkov, mas naunawaan ko. Itong pinag-aaralan ko dahil sa sinabi mo. Diba? Totoo ba to? Binubola lang tayo. Kahit negligent tayo sa ating panalangin. Diba? Minsan aaminin mo I have been negligent, and yet, I have received so many blessings from the Lord. O kaya yung mga danger. Buhay na buhay ba sa isip nyo na yung ibang palabas sa TV is acting as a great danger sa godliness nyo, sa holiness nyo? Hindi nga tayo, marami sa atin, nude lang tayo ng nude. Sa mga, basta wala lang maghuhubad dyan, no? So, okay na. Basta wala lang ganito. Pero nag-isip ba tayo, what dangers will it bring? Diba? Ako minsan inisip ko kasi kahit anong tingin ko sa maraming palabas ng sinusuri ko, talagang Buddhism ang pinopromote ng gusto. Yung mga belief ng Buddhist, doon talaga. In fact, pinag-aralan ko pa yung Buddhism. Binuksan ko ulit. Tinignan ko mabuti para ma-define ko ba. Ang dami. Sabi ko talagang magaling sila gumawa. Kaya bala kong gumawa ng Christian
Puro Christian na naman. Pero wishy-washy thinking lang yun. Pero dito, pag binasa mo itong sinabi ni Berkop, narinig nyo, totoo ba yan? Sabihin mo sa buhay mo, kung base yan sa mga gawa ko, nagtatagumpay ako dun sa lahat ng sinabi, hindi ko na-notice, hindi ako naging conscious, mga ganito, yung mga panalangin ko, hindi na-include. Kailangan pala yun. Sana tayo. And yet, here we are. In spite of many things na hindi natin properly nasusunod, na tagubilin ng Panginoon sa dangers, sa mga positive na magbibuild ng faith natin, we're still here, following the Lord Jesus Christ. On what grounds that the Lord Jesus, He has obtained it. And it is His expression of love for His people. And so, may this intercessory work of Christ be your encouragement, not to continue in sin, but to continue on even encountering failure in the path of godliness, in the path of being like Christ. Don't cease praying, asking for the virtues that you need sa buhay para masustain ito. Yun ang maging assurance natin. Si Kristo mismo na hindi humihinto, nagawan tayo ng mabuti sa ating buhay upang magtagumpay tayo sa landas na gusto niyang tahakin natin. Hindi niya tayo pinahihirapan. Huwag kayong maniwala dyan. Doktrina ng diablo yan. Nasabihin, di ba ang hirap-hirap maging Kristiyano? Yung iba sa inyo, bakit hindi pa kayo Kristiyano ngayon? Nag-aatubili kayo. Kasi maaring nadadaya kayo. Mahirap maging Kristiyano. Hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi mo na, diba? Kung mabuti ka rin magulang, di ba sa mga anak mo, may mga sasabihin ka sa kanila na hindi nila dapat gawin. Kasi mapapahamak sila. Masisira buhay nila. Ganun ko lang tinitignan yung mga warning ng Diyos. Masisira ka dyan. Hindi matutupad yung gusto mo mangyari sa buhay mo na maging katulad ka ni Kristo. Pero hindi pahirap yun dahil siya mismo is interceding for you and me na magtagumpay tayo, na maging godly tayo. And may that make us, zealous, moving forward, seeking growth in godliness because of what Christ is presently doing sa ating buhay. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa inyong pagpapala mula sa iyong mga salita at nawa, sa biyaya ng banal na Espiritu sa aming buhay. Ito'y magkaroon ng bunga dahil nanampalataya po kami kay Kristo, nagtiwala po kami sa ipinakita ninyo sa amin na ginagawa ni Kristo hanggang ngayon para sa aming iniligtas na. Dinadalangin din namin ang mga kasamahan namin na huwag magpadaya sa diablo. Sa halip, Panginoon, itong napag-aralan namin ay maging instrumento mo upang hikayatin sila. Pagtiwalaan ka ng 100% sa mga sinasabi mong biyaya ng kaligtasan sa buhay ng isang maniniwala at mananampalataya. Ito pong aming hinihiling sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.